Mabuhay, Pilipinas! Likas ba na mayaman ang Pilipinas? Ano bang kayamanan na meron tayo? O di ba pati kayo napaisip? Tara, samahan niyo na kami sa pagtalakay ng kasaysayan ng Pilipinas. Ano pa ba hinihintay natin? Arat na! Alam nyo ba na bago tayo sakupin ng mga Espanyol, may sarili na tayong samahan, politika, paniniwala, ekonomiya at kultura. Sa National Museum of Natural History na matatagpuan malapit sa Luneta Park, makakatagpo tayo ng iba't ibang mga atraksyon mula sa mga artifacts, artworks at sa mga bagay na siguradong mapapatime travel ka. Simulan natin sa kung ano nga bang kalagayan ng Pilipinas noon. Ano-ano nga ba ang kanilang agrikultura? At sino ang mga namamahala nito? At paano ba ang naging takbo ng kanilang pamumuhay bago hanggang sa pagtatapos sa pananakop ng mga Espanyol. Bago pa sakupin ng mga Kastila ang Pilipinas noon, may mga sinasamba na pala ang mga Pilipino noong sinaunang panahon. Ayun ay Bathalang May Kapal. Si Bathala o mas kilalang Bethalang May Kapal, ang punong Diyos o pinakaama ng lahat. Pero bukod pa kay Bathala, may mga iba pang Diyos na sinasamba o pinaniniwalaan ng mga Pilipino. Ito ay si Diyosang Idinayale at si Diyosang Lalahon. Si Diyosang Idinayale na tagapangalaga ng agrikultura ay pinaniniwalaan at sinasamba ng mga Pilipino upang bigyan sila ng maayos na agrikultura tulad lamang ng panananim at pagsasaka. Si Diyosang Lalahon naman ay isang tagapangalaga ng tanim at ani. Sinasamba at humihiling sila dito para bigyan sila ng magandang ani. Dumako naman tayo kung paano ang paraan ng kanilang pamamahala. Ang mga sinaunang Tagalog ay may tagapamahala na tinatawag nilang itong dato. Ang dato ang pinuno ng mga barangay noong kapanahuan. Bago pa dumating mga Kastila ng Pilipinas, sila ay nagsisilbing tagapatupad ng mga batas at nagsisilbing pinakahari. Sa kabilang banda, kapag higit na mas malakas ang isang dato, sila naman ay tinatawag na raha. Madalas na lumalakbay sila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas gamit ang sasakyang pandagat na tinatawag noon na balangay. Ang balangay o bangkang butuan ay gawa ng mga Pilipino na ginagamitan ng matibay na kahoy na galing sa kagubatan. Ang mga Pilipino ay isa sa kilalang magaling lumayag at gumawa ng sasakyang pandagat. Alam niyo ba na ang uri ng kasuotan ng isang dato ay may putong isang kapirasong tela na iniikot sa ulo. Kangan naman ay pang-itaas na damit na walang kwelyo at manggas. At ang panghuli ay bahag. Ito ay kapiraso ng tela na ginagamit sa pang-ibaba. Habang sa mga regular na sinaunang Pilipinong lalaki naman ay kabahag ngunit may kangan ng pang-itaas na maikli ang manggas at itim o asul na kamisang walang kwelyo. Habang sa babae naman ay bahag na nagsisilbing takip sa kanilang pang-ibaba at para naman sa kanilang pang-itaas ay wala silang nilalagay. Usapan naman natin ngayon ang agrikultura ng Pilipinas noong panahon na hindi pa tayo nasasakop ng mga Espanyol. Pagdating sa agrikultura ng Pilipinas, hindi na mawawala ang pagsasaka, pagmimina, pag-aararo at pangingisda. Ang pagsasaka ay nagsimula noong bagong matapos ang panahong Neolitiko nang natuklasan ng ating mga ninuno na may nabubuhay na halaman mula sa binhi sa kanilang paligid. Simula noon, ito na ang naging paraan natin upang mabuhay sa mundong ito. Nagtatanim tayo ng mga prutas at gulay kagaya ng laman ng puno ng saging na siya nagbibigay laman sa ating tiyan. Alam niyo rin ba na gumagamit din ang mga Pilipino ng mga kalabaw bilang tulong sa pagtatanim at tinatawag natin itong pag-aararo. Naglalagay sila ng isang bagay sa likod ng kalabaw na siyang hinihila naman ito upang mapadali ang kanilang trabaho.
Ang pagsasaka ay isang likas ng kabuhayan ng mga Pilipino. Pero, alam niyo ba na meron pa tayong isang kabuhayan noon? Ang tawag dito ay pagmimina. Isa sa mga likas na yaman ng Pilipinas ay ang mga ginto. Isa itong uri ng kabuhayan na kung saan sila ay kumukuha ng mga ginto sa ilong, kuweba, at ilalim ng lupa. Oh, gulat kayo, no? Hindi pala totoo ang chismis na wala tayong sariling identity nung sinakop tayo ng mga Espanyol. Dahil sa basang narinig at nakita nyo, noong pa man may sarili tayong samahan, paniniwala, agrikultura at kasuotan na siyang binago ng Espanyol noong colonial days. Speaking of colonial days, ngayon naman ay pag-uusapan natin ang colonial period, panahon kung saan sinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas. Ano nga ba nangyari sa ating mga Pilipino nung sinakop tayo ng mga Espanyol? Napangalagaan ba natin ang sariling atin? O tuluyan na itong kinalimutan? Ang aking mga kagrupo sa National Museum of Fine Arts upang masaksihan ng iba't ibang klase ng pinta, kagaya na lamang ng kung paano tayo pinahirapan at sakopin ng mga Espanyol. Simulan natin sa reliyon at paniniwala. Alam niyo ba, simulan nung unang dumating ang mga Espanyol ay binago nila ang ating paniniwala. Ipinalaganap nila ang Kristyanismo na siya'y nagbigay ng malaking epekto sa ating mga Pilipino. Ipinakalap ng mga Espanyol ang mensahe ng Diyos na pinaniwalaan at nirespeto ng ating mga Pilipino, kaya tuluyan natin nakalimutan ang sarili nating paniniwala. Dahil sa paglaganap ng Kristyanismo, pati ang pananamit ng mga Pilipino ay siyang naapektuhan na rin. Kung noon ay bagang ating kasuotan, napalitan ito ng barotsaya na nagbibigay takip sa buong katawan natin. Dahil din dito, mas naging konserbatibo ang mga kababaihan. Pero alam nyo rin ba na bukod dito, pati na rin ang pamamahala ng ating dato ay nagbago rin. Kung noon, ang mas nakakataas ay ang dato o gobyerno. Ngunit, simula nung dumating ang mga Espanyol, ay mas binibigyan nila ng pribilehiyon ang mga pari na mamuno sa ating bansa. Ang dahilan kung bakit mas binibigyan halaga ang salita ng mga pari ay dahil sa natatakot na baka sila ay magkasala sa Diyos, sa isip, sa gawa at sa salita. Pero hindi lang yan dinanas ng mga Pilipino sa Espanyol. Alam niyo ba na sinasaktan, inaalipusta at tinatapak-tapakan lang ng mga Espanyol ang mga Pilipino? Lahat din ng mga ating ari-arian ay kanilang kinuha. Ang mga ginto na likas na yaman ng Pilipinas. Ang mga ani na siyang pinaghirapan ng mga magsasaka. Ang mga lupain na siyang hindi naman nila pagmamayari ay kanilang kinamkam. Pero ang kagandahan dito, sa kabila ng ating paghihirap ay nakamit natin ang kalayaan na hanggang ngayon ay meron tayo. Nagbigay ito ng aral na huwag tayo basta-basta magtiwala sa iba at nagbigay ito ng kaalaman sa kung ano dapat ang gagawin natin kapag ito ay naulit pa. Totoo nga naman ang kasabihan na there's a rainbow after the rain. Pero hindi pa dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Kung kanina ay pinag-uusapan natin ang past, ngayon naman ay pag-uusapan natin ang present, ang post-colonial period. Simula nung pag-alis ng Espanyol sa ating bansa, may mga iniwan silang kagamitan, bahay, at estruktura na siyang ginagamit pa rin ngayon. Ang Intramuros at Fort Santiago ay isa sa mga iniwan ng mga Kastila sa atin na naging atraksyon na ngayon. Kapag naglakad ka sa eskinita ng Intramuros, marami kang makikitang makalumang bahay at mga signage na nakasulat. Katulad na lamang ng Ilustrados, Bieterio, Urdaneta at iba pa. Alam niyo ba na ang kahulugan ng salitang ilustrado ay ang mga tao nakapag-aral sa ibang bansa na nabigyan ng magandang edukasyon, kagaya na lamang ni Jose Rizal na ating bayani. Isa sa mga attraction natin ang National Museum of Fine Arts na kung saan makikita natin ang larawan, kagamitan at pamilya ni Jose Rizal. Ang Bieterio naman ay isang silid sa loob ng bahay kung saan nagdadasal ang mga kababaihan. Sa loob ng Fort Santiago, meron ditong dalawang baluarte, Dulaang Raja Suleiman, Plaza Armas at iba pa. Talagang nakakamangha ang mga instrukturang iniwan ng mga Kastila. May ibang nananatili at may ibang talaga yung naglaho na.
Pero hindi ibig na pag naglaho ay dapat ba natin itong kalimutan? Dapat pa rin natin itong pahalagan dahil kung ano man ang buhay natin mga Pilipino ngayon ay hindi mangyayari kung hindi doon sa pangyayari noon. Kaya maging proud dapat tayo sa isa't isa. At bigyan natin ng saya ang bawat Pilipino. Nang gayon, manatiling mayaman ang Pilipino dahil sa panloob na anyo. Ako nga pala si Francis Silades. Ako naman si Alexandra Victoria. At ako naman si Mark Andre Elvida. At proud kami na Pinoy ka.